Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, samahan nyo akong subukan itong bagong Volkswagen Taro 300 TSI SEL. Ano, ready na ba kayo? Tara na! Iba-ibang tao, iba-iba talaga yung mga taste sa sasakyan, 'di ba? Merong iba gusto nila budget, affordable, o 'di ba? Baka tayo 'yon. Meron namang iba mga gusto dapat Japanese. Pagka kunwari ibang bansa gawa, parang ayaw naman nila, 'di ba? Parang JDM number 1. Pero meron din namang iba na gusto nila dapat 7-seater. Kasi pagka kunwari 5-seater, ayaw nila yan kasi hindi pwede. Malaki yung pamilya namin, hindi kasya, dapat 7-seater. Eh hindi naman natin masisisi, di ba? Meron talagang mga taong ganon. Meron talagang iba-ibang taste ang mga tao. Yun pala ibig kong sabihin. So dito sa video naman na to, no, ang taste naman na medyo habol natin yun, yung European taste. Yung gusto niya yung medyo luxurious, medyo kakaiba sa kalsada. So kung yun yung hanap mo, no, eh kailangan panoorin mo itong buong video. Ang makina nito ay 1.5-liter 4-cylinder inline turbocharged fuel-injected gasoline engine. May maximum output ito na 160 PS at 5,500 RPM at may maximum torque naman na 250 Nm at 1,750 to 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 7-speed DSG transmission. Social, yun yung una kong naisip nung una kong nakita yung Taro. Ang itsura niya mukhang Volkswagen, di ba? Parang classy, timeless, social yung look. So, simple, yun yung dating niya. Pero pagka tinignan mo siya ng mahalapitan, no, makikita mo yung headlights pa lang. Yung mga projector, LED yung turn signals, LED yung mga park lights, LED lahat. Tapos may mga sporty accents pa sa baba. So kung titingnan mong maigi, no, medyo nag-sporty, medyo nag-level up dito yung Volkswagen. May nakita rin akong kakaiba doon sa emblem niya. Meron siyang camera. Ang galing, no? Tapos meron din tong mga parking sensor sa unahan. Sa gilid, same vibes pa rin sa unahan. Classy, ganon. So meron siyang black na roof rails. Meron siyang side mirrors na black din. May chrome accents yung door handles. Meron din tong matte black body moldings. Tapos ang pinaka-paborito ko, yung rims. Kasi yung rims niya kakaiba eh. Two-tone na siya, no? Silver and black. Pero meron pang nakapatong sa kanya na parang plastic na design na mukhang electric car, no? Black and red. Ang size ng gulong, 225/50 R18. Sa likod naman, eye-catcher yung taillights. Grabe, lalo na yung emblem dun sa gitna. Pagka madilim kasi sa gabi, merong mga LED strips kasi. Tapos yung mismong logo niya ng Volkswagen, meron ding color red na lumalabas doon. Nag-iilaw siya. So, social na social sa akin yung itsura. Pero, alam mo yun, hindi ito yung kagaya ng mga ibang SUV na super bright na nagiging Christmas tree pa yung kulay. Pumuputi, pumupula, minsan nagiging green pa. Hindi, no? Ito kasi yung kulay ng logo mismo ng Volkswagen, social na social. Thin lang yung mga ilaw, pero ano, alam mo yun, ang lakas ng dating, pero hindi siya kagaya nga nung SUV na hindi ko type. Sabihin na lang natin ganun. Napansin ko rin dito na yung mga ibang emblems niya, no, blacked out para hindi masyadong halata, tas malinis tignan. Meron ding reverse camera to, parking sensors, wiper, defogger, third brake light, at saka shark fin antenna. Ang tailgate naman, one touch lang, bubukas na siya ng kusa. Yung space sa loob, nako, pasado to kasi nagamit na namin panglipat ng mga gamit namin sa kabilang bahay. Anyway, akala ko hindi kakasya, pero pag tinanggal mo yung cargo cover kasi, kumbaga malaki na siya, pag tinanggal mo pa yung cargo cover, lalong lumuluwag. So, pasadong pasado sa akin yung space. At kung kailangan mo ng more space, pwede mong pang itupi yung second row seat, 60/40. Sa ilalim naman, meron tong donut na spare tire, may lalagyan ng tools, tapos sa driver side, meron siyang power supply. Sa second row naman, dito ka mabibilib din. Ang laki kasi ng space, no? Maluwag dito. Yung knee room ko, lampas 2 fist. Tapos yung headroom ko naman, lampas 5 daliri. So kung space talaga yung hanap mo, no? Maganda yung space dito. Magkabilang side, meron tong hawakan, ilaw, seat back pockets, bottle holder sa pintuan, at compartment.
May dalawang aircon vents din to sa center console. Sa ilalim nun, merong dalawang USB, isang Type-C tsaka isang Type-A. Sa ilalim nun, meron ding open compartment para pwede mo ilagay yung cellphone mo pag nagcha-charge ka. Sa upuan naman sa likod, meron siyang tatlong 3-point seat belts. Meron din tong center armrest, ISOFIX tethers, at ang star dito, no, yung panoramic sunroof kasi abot talaga hanggang likod. Kitang-kita mo na yung mga stars dito pagkagabi, no? So, pwedeng-pwede to pang mga romantic night out nyo ng wife mo or girlfriend. Parang iba yung dating nun, wife or girlfriend. Hindi, anyway, next topic. Dito naman tayo sa first row, no? Kung gaano kasosyal sa labas, ganun din yung vibe dito. So, yung mga materials na ginamit, maganda. Leather nga yung manibela. Meron pang mga perforations dito sa gilid. Tapos yung mga buttons niya sa manibela, no? Touchscreen. Pero, kumbaga, pag nagda-drive ka, tapos nahawakan mo, hindi mapipindot siya. Kasi, kumbaga, kung i-touch mo, may click pa. Tapos, pagka naman iswipe mo, kunwari yung volume, no? Isa-swipe mo lang siyang ganyan. Tapos, tsaka lalakas yung volume. Pero pag pinindot-pindot mong ganyan, hindi siya mapipindot. Ang galing, di ba? Anyway, nakakatuwa siyang gamitin. Merong haptic feedback to, no? Pag pinindot mo. So, yun. Tsaka pagka in-swipe mo, may haptic feedback din. So, kakaibang experience. Magsasawa ka rin sa laki ng mga screen dito, no? 10.25 inch yung instrument cluster. So, lahat to digital. Pero meron pang analog dun sa magkabilang side, yung left side temperature, tapos yung right side fuel gauge. Pero yung lahat ng gitna, no, tachometer, speedometer, at kung ano-ano pang pwede mong info dito sa gitna, no, pagpalit-palitin mo okay lang naman. Hindi rin magpapatalo ang infotainment screen, no, 12 inches yan, grabe, sobrang laki niyan. Yun nga lang, wala siyang Android Auto, pero meron naman siyang Apple CarPlay, Bluetooth, at USB. Yung mga materials din ng dashboard, no, soft touch, yung mga ibabaw, yung gilid, tas yung bandang gitna niya, leather naman. Tapos meron pang stitchings doon, no, Tharu nakalagay. So, social na social talaga, tsaka futuristic yung vibe dito sa loob. Ang aircon, dual climate control. So, touch sensitive yung mga controls dito sa baba. Tapos, pwede mo pa rin kontrolin siya sa screen kung gusto mo. Sa ilalim ng aircon, merong open compartment. Meron siyang wireless charging, dalawang USB port na Type-C, at power supply. Sa center console naman, nandito yung shifter natin. Regular lang naman yung pindutan, no? Meron siyang park, reverse, neutral, drive, at meron din siyang sequential. Ang dami ring mga button sa paligid na to. Unang-una na nga, yung engine start-stop button, electronic parking brake, merong auto hold function, merong drive modes, merong park assist, merong parking sensors, at meron din siyang auto start stop function para mas makatipid ka sa gasolina. Meron din ditong dalawang cup holders, tapos sa left side niya merong lalagyanan ng mga cards, tsaka pwede ka rin maglagay ng mga barya dito. Ang center console naman, leather wrap. Sa loob, katamtaman lang yung size. Para sa akin, parang titigan mo pa lang yung sasakyan na to, tas upuan mo, tas i-on mo yung aircon. Parang ang social-social talaga ng dating. Pero kamusta kaya tong imaneho? Social pa rin kaya o hahataw na? Tingnan naman natin. Una ko napansin sa pagmamaneho nitong Tharu, no, yung manibela, kasi gustong-gusto kong hawakan. So, ang ganda nung thumb rest niya. Alam mo kung nasaan yung manibela, kumbaga ganon, kasi flat din yung bottom. Ang sarap, pati yung texture niya, alam mo kung nasaan yung gitna, alin yung ibabaw, alin yung ilalim. So, nakakatuwa lang. Gustong-gusto ko rin yung steering mismo kasi ang lambot niya, tapos sharp yung steering. Tapos karugtong na rin nun, no? Dahil nga sharp yung steering, natuwa rin ako kasi yung upuan. Parang naghalo-halo ako dito, pero ganun kasi yung feel ko eh. Nung unang dala ko pa lang, no? So pag turn ko kasi, so medyo mabilis yung turn ko, napansin ko kaagad yung upuan, ang ganda ng akap niya sa akin. So nung pagliko ko kasi, mas confidence inspiring dahil yung upuan mo hawak na hawak ka. Yun nga lang, yung likod, hindi ganito kaganda, hindi ganito kaakap yung upuan sa likod. Pero syempre, kung may sakay ka naman sa likod, eh hindi mo naman talaga masyadong ihahataw ng sobra kasi may hilo rin yung mga pasahero mo sa likod. Pero yun nga, no? So noticeable talaga. So ang ganda ng steering niya, sharp, pag lumiko ka pa, hawakan ng upuan. So ang ganda. So kumbaga, parang teka lang, social tong kotse na to pero parang bakit ganun? Parang maganda yata itong ihataw sa liku-liko Body roll din, minimal. So ang ganda. Ang ganda ng suspension nito, no? Sobrang komportable, pero yun nga eh, hindi siya masyadong maganon. Hindi maalon, parang kotse. Parang ganun yung suspension niya. So next na naramdaman ko naman, no,
ang komportable ng suspension, tapos komportable rin yung tulin niya. Kumbaga sobrang swabe ng tulin. Kagaya ngayon, hindi ko naman masyadong binabaon yung gasolina, pero dahan-dahan bumibilis siya sa ibang sasakyan. Kagaya niyan, nakaka-overtake tayo ng walang ka-effort yung sasakyan. Tapos ito pa ha, naka-normal mode lang ako, pero pag binirit mo, di ba? Putik, may birit talaga. Tapos ito na nga, pag nagko-cornering, ang ganda. Ang galing ng experience, no? Kasi kumbaga parang pagdala mo kasi itong sasakyan na to, parang nagtutugma-tugma yung iba-ibang feeling. Pero nakakatuwa siya. Sa braking naman, malakas yung braking nito. So kung kunwari, galing ka sa regular car, so medyo magugulat ka ng konti sa braking nito sa umpisa. Pero after a while, pagka masasanay ka na, parang natural na lang sa'yo, pero malakas talaga yung preno. Kumbaga, konti mo lang, humihinto ka na, pero pag nadiinan mo pa, talagang medyo malakas talaga yung preno. Pero maganda yon. Pero sa umpisa, mananansya ka muna. Pero pag nasanay ka na, maganda yung preno. Shifting ng transmission, wala rin akong nararamdaman. Pero kamusta kaya yung manual mode? So M4, ang minus yung down oil. Nakakatawa yung manual mode niya, no? Kasi mabilis siyang mag-response. At saka ang maganda kasi, pag tumataas na yung rev mo, pag nagsistay ka rin ng matagal, nagko-coach yung screen sa'yo, no? M2, tas may arrow 3. So sinasabi niya, hoy, mag-shift ka na. Pero syempre, buti na lang, sinasuggest niya, pero ikaw pa rin yung masusunod sa kung gusto mo nang mag-shift. Ayun, no? Kagaya niyan, 6th gear na dapat ako, ayoko, gusto ko 4th gear para mataas yung rev, para makakatawa ka agad. Uy. Tapos downshift, ang ganda. So hindi siya kagaya ng ibang manual mode na na pagka kunwari medyo mataas na yung rev, ayaw niyang mag-downshift. Ito okay lang, nagda-downshift siya. Pag sinabi mong downshift siya. Galing. So far, normal mode pa lang yun, ha? Hindi pa ako nag-ibang modes. Sa aircon naman. So aircon, talagang okay naman siya. Naka 22 lang ako, tapos malamig. Yung sound system, maganda yung sound system. Kahit naka-Bluetooth lang ako, kasi nga walang Android Auto, kahit naka-Bluetooth lang ako, ang ganda ng tunog niya. At saka kahit mag-FM ka lang, okay na yung tunog niya para sa akin. Isa lang sa napapansin ko dito, no? Kung nakikita nyo ngayon yung mukha ko, no, medyo masusunog siya sa araw. Kaso wala tayong magagawa dyan, no? Kasi pagka mga brand new na sasakyan, kadalasan wala talagang tint. Ngayon, ang magandang solusyon lang dito, no, magpalagay ka ng Ceramax Nano Ceramic Tint. Up to 99% ang heat rejection at affordable din, hindi mabubutas ang bulsa mo. For more details, ito, tingnan mo na lang yung details sa baba. Iwasan mo yung mga ganito, sakit sa mata. Sakit sa mata kasi walang glare reduction. Yung Ceramax may glare reduction. O, di ba? Hindi lang heat reduction, ha? Glare reduction din. Pag hinahataw mo siya, tumataas yung rev niya, pero ang ganda kasi ng NVH. So, kumbaga, naririnig mo na tumataas yung rev, pero hindi mo nararamdaman yung hirap ng makina. Galing. Yung eco mode niya, malakas pa rin, pero kumbaga nabawasan lang yung yung acceleration sa yung initial na acceleration. Yun lang yung nabawasan, pero pag nadiin mo, bumibilis pa rin. So, feeling ko baka hindi, mabilis, maganda yung may tulin yung normal eh. Pero ito kasi okay na rin eh. Actually, okay na to. Yung eco, pwede na. Ito na lang yung gagamitin mo para medyo makatipid ka pa ng gasolina. So yun nga pala, meron din tong auto start stop function. So ang kinaganda naman yan, kumbaga pag huminto ka, mamamatay din yung makina para hindi ka kakain ng gasolina. So makakatipid ka ng gas. Compared mo sa mga sasakyan na walang ganun, edi sila umaandar sa traffic, ikaw nakapatay. Pero for a while lang yun kasi biglang mag-on din siya ng kusa para yung aircon mo gumana rin ulit. Napansin ko rin yung auto start stop function niya, hindi masyadong ma-vibrate. Kasi yung nakagamit na kasi kami ng ibang may auto start stop function na parang medyo nasa borderline, nakakainis. Ito okay lang, parang gaganon lang, tapos start na siya. Tapos mamamatay yung makina niya. Wala, hindi mo nararamdaman yung patay. Pero yung pag-start, yun lang, yung parang may konting vibration lang. Try naman natin yun yung sport mode. Yan na.
Nag-stay na sa 2,100 yung RPM. Ay, ang ganda. Malakas yung hatak, malakas na relaxed yung hatak. Pero sa easy tapak yun ha. Kumbaga mamaya try natin yung full throttle kung kamusta. Grabe, tulin. Grabe. Grabe ang tulin. Grabe ang tulin. Ganda. So kumbaga may classy, may relaxed yung ride mo, pero meron din siyang sport mode na pang ratratan, pero yung ratrat na suabe pa rin ha. Galing. Try naman natin yung custom. Hindi ko alam yung custom eh. Na-adjust yung custom. Okay. So yung custom mode pala, ma-adjust mo siya. Pwede mong adjust yung steering, drivetrain, light assist, climate control. So yun. Ikaw na magsiset. Pero kumbaga sa akin kasi okay naman yung modes eh. Yung eco, normal, tsaka sport mode. Parang bagay dito sport mode, pero dapat wala masyadong sasakyan, tas maraming likuan. Pero syempre alam niyo naman ako, no, hindi naman talaga ako matulin mag-drive. Kumbaga tinetesting lang natin yung performance ng kotse, pero mas gusto ko pa rin yung relax lang. Pero syempre gusto ko pa rin may power ka para sa overtaking, na meron to sa lahat ng modes. Ang Volkswagen Taru 300 TSI DSG SEL ay nagkakahalaga ng 1,945,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming salamat po sa Volkswagen Philippines sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. So bad. Ano naman ang masasabi ko dito, no? Napansin ko dito na wala siyang Android Auto. So, syempre, walang Android Auto. Pangalawa, yung ibang controls nito, kagaya ng switch ng ilaw, kung hindi ka sanay sa mga Euro or sa American, no? Nandito kasi sa left na tuhod mo banda yung controls ng ilaw. So, aralin mo lang naman. Pag nalaman mo, okay na yan. At wala na akong masabi kasi maganda eh. Sa goods, eto tayo sa goods. Kung gusto mong may arrive ka talaga sa pupuntahan mo, no, maganda yung arrive nito. As in, maganda yung arrive nito. Kasi, uy, Volkswagen, ganun, parang, uy, ang ganda ng kotse mo, Doc, ah. Sabi sa akin ng iba eh. Pumunta kasi ako sa kabila, so sabi sa akin, ganun. Uy, Doc, ganda ng kotse mo. Siyempre, sabi ko, siyempre. Pero hindi akin yan, nirang ko lang. Goods na goods din sa akin yung ride. Kasi sobrang komportable. Plus, yung engine power, sobrang good din sa akin. Kasi matutuwa ka na dito. Steering good, suspension. Actually overall yung kabuuan ng kotse, yun nga, kagaya nung sinabi ko sa inyo kanina. Kumbaga yung experience kasi nito parang nagdudugtong-dugtong, parang ganun. Kumbaga matulin, maganda i-corner, sinasalo ka ng upuan, komportable, dahil social siya, komportable rin siya, parang okay. So kung yun nga, no, kung naghahanap ka ng maliit na city car mo kasi mayroon ka ng malaking sasakyan, okay na okay ito. Yung price kasi nito sa totoo lang, sa unang tingin medyo mataas siya. Pero kung susumahin mo kasi, no, kung sasakay ka dito at sasakay ka dun sa naiisip mo ngayon na kapresyong sasakyan na to, no, malayo yung difference. Yung comfort, yung drivability niya, yung driving dynamics niya, malayo dun sa mga iniisip mong presyo na to. Yung price kasi nito, kumbaga Euro din eh. Kumbaga hindi nga Euro eh, kasi mas mura pa rin to kung susumahin mo, mas mura pa rin to sa mga Euro na sasakyan, kagaya ng mga BMW, Mercedes-Benz, malayo yung presyo niya. Pero kumbaga kung gusto mo rin ng Euro taste mo, no, na hindi pa rin siya kasing presyo ng mga ibang European car, yun, i-testing mo na to. At sigurado naman akong matutuwa ka kasi natuwa rin ako. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.